The Last Chapter. Mga Lods, Tokyo Revengers Chapter 278. Ang huling chapter. Sobrang saya nga ng chapter na ito mga Lods kasi yes nga mga Lods. Happy ending is true for this chapter. For this last chapter. Ito na nga mga Lodi ang inaasam natin at especially na ni Takemichi na mangyari talaga. Kasi talagang nangyari na nga at napakahulsam nga ng chapter na ito. Kasi talagang makikita nga natin dito yung lahat ng gusto nating makita. Ultimo mga Lodi si Sauterano. So bali nagsimula nga mga Lodi ang chapter na ito sa pinaka-perfectong timeline na nga mga Lods. Pagkatapos ng lahat-lahat, pagkatapos ma-fix nila Takemichi at Mikey ang lahat-lahat. At dito nga yan sa pinaka-present timeline na talaga mga Lods. Mga Lods, the first and second funnel is colored edition from Kenwakubi Sensei. At talagang ang angas nga nito mga Lods kasi yung Mikey nga dito is Yup. Siya nga yung Mikey in Philippines. Yung Mikey Manila mga Lods, yung Manila Mikey. Kung matatandaan nyo, di ba? So bali dito nga mga Lods sa chapter na ito, sa last chapter na ito na happy ending na, ay mga Lods, kaya pala nung nakaraang chapter which is yung sa last panel nun, di ba? Ay may nakita tayo dong simbahan na, ay mga Lods, ang dahilan pala nun ay itong si Takemichi kasi pala at Hinata Tachibana ay ikakasal na. At yan nga ang matutunghayan natin dito mga Lods sa last chapter na ito. Kasabay ng pagpapakilala sa lahat pagkatapos nga ng lahat. At mga Lods solid to kasi buhay nga dito ang lahat. Ultimo nga mga Lods si Sauterano ay may screen time dito. At yup, naka-attend nga ang lahat sa kasal nitong si Takemichi mga Lods. Takemichi, oras na. Alam mo ba sa tingin ko, hindi na tayo magiging katulad ng dati kasi nga ikakasal ka na. Takemichi, magiging malungkot ako neto. Wika ito mga Lods ni Mikey habang kasama neto si Takemichi na nagpe-prepare na sa paglabas neto at pagpunta na sa simbahan. Then dito mga Lods, Takemichi and Hina nga is ikakasal na at gaya nga ng sabi natin kanina, nandito nga ang lahat, ultimo sina Sauterano at ang Haitani Brothers. Ang angas mga Lods. At yup, napaka-goods ng mga looks nila dito. Taing yan, late na ako. Wikang pagmamadali dito mga Lods ni Chifuyu habang papapasok sa reception kung saan mga Lods nagtitipon ng lahat bago ang kasal. Pero dito mga Lods, nang nakapasok naman na siya dito mga Lods ay may naabutan pa naman siya dito at hindi pa nga siya totally late sa kasal kaya nakahinga nga siya ng maluwag. Pero dito sa pagpasok niya ay may biglang tumawag sa kanya mga Lods at nagwikang late na nga raw ito at nang kanya naman itong lingunin mga Lods ay ang nakita niya nga dito na tumawag sa kanya ay walang iba mga Lods kundi itong si Mikey at Draken. At dito, paunang wika naman dito mga Lods ni Draken kay Chifuyu nang kaharap niya na nga ito ay Oy, Chifuyu nga raw, makinig nga raw siya sa kanya. Alam ba daw ni Chifuyu na itong si Mikey nga raw ay nagawang i-fumbled o hindi daluhan ng isa sa pinaka-importanting racing nga raw sana nito na dumating sa karir niya, which is ni Mikey, para doon sa kasal na iyon ni Takemichi. Then dito mga Lods, malalaman na nga natin dito mula kay Chifuyu ang lahat kung ano na ang katayuan ng lahat pagkatapos ng 11 years which is kung ano na yung estado ng buhay nila. Wika ni Chifuyu mga Lods sa isip niya habang masayang pinagmamasdan ang mga kaibigan niya. Mahigit 11 years na nga raw ang lumilipas pagkatapos i-disband ni Mikey ang Tokyo Manchigang at talagang ang lahat nga raw ay may sarili-sarili ng lakad sa buhay nila pagkatapos nun. Etong si Mikey nga raw ay isa ng motorcycle racer ngayon samantalang itong si Drake naman ay isang mekaniko sa loob ng team ni Mikey sa motorcycle racer. At mga Lods, napaka-interesting kasi itong si Kisaki at Coco nga ang sponsor ni Mikey sa passion nito. At yup, yung kanina nga lang na nalaman natin na hindi pagsipot ni Mikey sa isang pinakamalagang racing sana mga Lods sa karera niya ay kinalungkot nga yun mga Lods ni Kisaki at Coco. Bakit? Mga Lods kasi sila pala mga Lods dito yung nag-sponsor kay Mikey sa racing na iyon. Tapos hindi lang dadaluhan ni Mikey mga Lods which is malaking pera nga yung nawala dito kay na Coco at Kisaki. Pero well gaya nga lang mga Lods ng wika dito ni Mikey kay na Coco at Kisaki ay kumikita naman daw sila ng malaking pera kaya mababawi din nila iyon.
Then dito mga lods sa mga wikang iyon ni Mikey, saktong pumasok mga lods sa usapan ng isa sa pinakamaangas na gang leader sa Tokyo Revengers mga lods and Tenji Kugang, which is ito nga yan si Izana Kurokawa. At nagwika ito mga lods kina Kisaki at Koko na, well, mas kailangan nga raw niya ang mga donasyon ng mga ito para sa lahat. At kaya niya nga pala mga lods nasabi iyon ay mga lods itong si Izana Kurokawa pala sa present timeline na ito ay isang direktor ng isang non-profit organization na tinatawag na Tenjiku mga lods. At ang mga kasama niya nga dito sa organisasyon na ito ay sina Kakucho, Mucho, Kanji Mochizuki at Shon Madarame. At ang layunin nga mga lods ng organisasyon na ito na tinatawag na Tenjiku ay mga lods nakakabilib to. Kasi ang organisasyon nga na ito mga lods ay itinayo para sa mga batang ulila, which is nagtayo sila ng bahay ampunan na orphanage. Nakaka-elibs yun mga lods. At kung tatanungin nyo naman kung nasan yung Haitani Brothers ay mga lods, wala dun. Kasi ang Haitani Brothers nga dito mga lods ay hiwalay lang ang passion nila. Kasi sa present timeline nga na ito, which is ang huling timeline na goods ending para sa lahat is mga lods, hindi sila masama dito. Kasi sa timeline nga na ito ay mga lods, ang astig. Kasi dito nga ang dalawang magkapatid na ito ay nagmamayari na mga lods ng mga club. Then dito naman mga lods sa paglingon nga netong si Chipuyo sa kabila ay mga lods, nagulat nga ito kasi may mga bigating celebrity din pala mga lods na nandun sa kasal ni Takemichi. At mga lods yun ngayon walang iba yung tinutukoy niya kundi ang Akashi siblings. At ang ganda ng future dito mga lods ng dalawang magkapatid na to. Like from alam naman natin kung saan sila nanggaling at kung gaano kagalit si Sanzo rito mga lods kay Kawaragi Senju. Pero ngayon nga nakikita natin na talagang ang ganda nga ng naging resulta ng pag-ayos ni Mikey at Takemichi dito sa timeline na ito. Dito mga lods sikat nga na vlogger pala sila dito at talagang pinagkakaguluhan. At ang kuya nga nila dito mga lods sa si Takeyomi Akashi ang kanilang producer. At dito naman mga lods ay itong si Shinichi Rosano ay gaya nga ng alam na natin na passion talaga nito. Yan nga ang katayuan niya ngayon mga lods sa buhay niya, which is nagmamayari nga siya ng isang bike shop. At sa bike shop nga na ito mga lods ay ang katulong niya naman dito ay walang iba kundi si Inupi. Samantalang ang best duo naman dito mga lods, which is sina Waka and Benkei, ay gaya din mga lods ng nakita naman na natin ay yung passion nila alam na natin. Dito nga ay nagmamayari sila dito ng isang gym na sila mismo mga lods ang trainer. Trainer sila ng isang martial arts. At speaking of martial arts naman mga lods ay dito na nga pumapasok etong si Sauterano. Kasi sa timeline nga na ito mga lods ay ang ganda para kay Sauterano. Good to know kasi dito nga ay isang heavyweight champion na mga lods itong si Sauterano sa martial arts. At mga lods sa pagdating niya nga dito ay ang agad niya nga ditong wikang yaya agad mga lods kay Mikey ay maglaban na nga raw sila ulit. So bali dito nga mga lods ay malinaw na hindi na pala taga Japan itong si Sauterano. Kasi dito nga ay malinaw na sinasabi na bumisita lang siya sa Japan at dumalaw nga siya sa gym. So that means mga lods talagang si Takemichi lang ang dahilan sa kung bakit nga siya nandun. So that means ulit na malakas nga mga lods ang bida nating si Takemichi dito kay Sauterano. Kasi biruin nyo naman mga lods, dumayo pa etong si Sauterano para kay Takemichi sa Japan. Pero congrats mga lods, big congrats kay Sauterano kasi after all nga ay nagkaroon siya ng magandang karir. Well mga lods, alam naman natin kung ano talaga ang past ni Sauterano. Kaya nakakatawa nga ito mga lods na makita. Yeah. Anyways, so bali dito naman tayo mga lods, total na sa malaking tao naman na din tayo ay mga lods. Mapunta naman tayo dito kay Taiju Shiba. So bali dito nga mga lods ay itong si Taiju Shiba naman ay napaka-goods din ng kalagayan. Kasi dito nga ay businessman na si Taguro mga lods. Kasi nagmamayari nga siya dito mga lods ng mga restaurant. Hindi lang ng restaurant, may mga lods which is maraming restaurant. Sana all. At itong si Hakay naman dito mga lods ay isang top model overseas. At itong si Yuzuwa naman mga lods ang kanyang personal manager. Itong si Mitsuya naman mga lods ay dito gaya din ng alam naman na natin na passion niya. Isang sikat na fashion designer gaya ng yun nga passion niya. At ang dalawang ito naman mga lods, mga yayamanin. Kasi dito nga ay nagmamayari lang naman sila mga lods ng property. Yayamanin talaga. Then dito naman mga lods hindi, alam na natin to mga lods nakita na natin to. Pero yun nga,
nagmamayari na din ng isang shop etong si Kawate Brothers mga lods. At yup, nagmamayari na sila ng ramen shop na gaya din ang nakita natin. Then dito naman mga lods, itong apat naman na to, kasama na ako dito mga lods, ay mga successful na din sa kanilang mga gustong gawin sa buhay mga lods. At mga lods, dito naman sa timeline na ito, hindi na talaga si Raulo, etong si Yanma. Kasi dito nga ay isang freelance photographer na siya mga lods, which is napakagandang trabaho. At I'm glad for you mga lods. At mga lods, hindi dapat natin kaligtaan ang taong ito. Ito nga ay si Naoto mga lods. Isang successful na din mga lods itong si Naoto na journalist. Actually, nagkakatrabaho na sila na Jessica so. Then dito mga lods, I'm glad to know na itong si Emma Sano dito ay isang housewife na mga lods. Which conclude na itong si Draken at Emma nag-work. At kapag nag-work na mga lods, alam na natin, di ba? May pera. Hindi, joke lang. Nag-work. So, I mean, kasal na sila. O talagang naging mag-asawa na sila mga lods. At last, etong si Chipuyo naman na mga lods. Ano na kaya? Kasi nasabi niya na nga dito ang lahat, which is napakilala niya na nga dito ang lahat mga lods at kung ano na mga katayuan nito sa buhay ngayon. Siya, ano naman kaya? Boss, ano kaya ang sa tingin mong ginagawa mo? Bakit late ka? Wika ito mga lods ni Kazutora kay Chifuyu nang makita niya ito. At ang segundang banat naman dito mga lods ni Baji kay Chifuyu pagkatapos wikain niya ni Kazutora sa kanya ay siguro daw kaya siya late kasi grabe yung nervyos na ito no. At nang marinig naman iyon mga lods ni Chifuyu ay agad na wikang dahilan naman nito. Kaya nga raw siya late ay kasi kinakailangan nga raw niyang linisin yung mga iniwan nilang dalawang linisin. So dito mga lods ay isang president pala dito mga lods itong si Chifuyu ng PKJ Land. Hindi ko lang alam mga lods kung ano to or kumpanya ba or what. Pero yun nga isang president mga lods itong si Chifuyu nun. At meron siyang dalawang tauhan na mayabang na empleyado. At yun nga mga lods ay sina Baji at Kazutora. Sila yung tinutukoy niya na yun mayabang at Baji. Tawag mga lods ni Chifuyu dito kay Baji. At kasunod na wika niya naman dito mga lods pagkatapos niyang tawagin si Baji ay siguro nga raw ay dapat na maging veterinarian na nga raw ito. Hanggang kailan ba raw nito gustong maging estudyante na lang? At nang marinig naman iyon mga lods ni Baji ay agad na wika naman ito mga lods dito kay Chifuyu ay tanga. Ang pagiging veterinarian nga raw ay isang hard work na trabaho which is hindi madali. At nang marinig naman iyon mga lods ni Chifuyu ay agad na wika naman ito kay Baji. Sure ba daw talaga itong si Baji doon? Kahit na sapat na nga raw yung talino talaga na itong si Baji para maging veterinarian. At nang marinig naman iyon mga lods si Kazutora ay agree naman dito mga lods. Etong si Kazutora sa sinabing iyon ni Chifuyu kay Baji. Then dito mga lods, yup, nandito na tayo. Ang lahat nga raw ay nandun na sa daan ng mga gusto talaga nila maging sa buhay. At ang lahat nga raw ay nandun na talaga sa pinakamataas na kasiyahan ng buhay nila which is successful na ang lahat. Then dito mga lods, eto na. Takemichi, tinatanggap mo ba si Hinata Tachibana na maging asawa mo? Sa hirap at ginawa habang buhay. Sagot, yes I do. Naksan lakas ng mga lods. Natunghayan nga yan mga lods ni Chifuyu at talagang sobrang saya nga nito para kay Takemichi. At wika nga dito mga lods ni Chifuyu na talagang nakakagulat din ay pero nga raw siya nga lang raw ang bukod tanging nag-iisang nakakaalam kung ano talaga ang pinagdaanan netong si Takemichi bago niya marating ang puntong iyon. Hindi nga raw niya alam kung bakit na somewhere naalala niya yung mga nangyari, yung lahat-lahat. Paulit-ulit nga raw na nabigo itong si Takemichi pero himala nga raw na sa wakas ngayon ay nagtagumpay na din itong si Takemichi. Then dito mga lods talagang tagumpay na kasi kiss your bride na nga. Yup, kiss your bride na nga. Sana all. Dito mga lods yun na nga. Sana all mga lods. At yun na nga. Yup, maraming salamat nga raw sabi ni Takemichi sa ating lahat. At dito na nga nagtatapos ang last chapter na ito. Mga lods, meron pang bonus si Kenwakui Sensei na volume at ngayon nga raw yan ilalabas ngayong November 31. Mga lods, see you everyone na din sa season 2 ng Tokyo Revengers anime adaptation. Yup, ilalabas na nga rin yan. Mga lods, yup,
Talagang nakakatuwa nga na talagang happy ending na talaga. Solid dito mga lods, ang kulit dito nga, tignan nyo mga lods, ang kulit dito ni South at Mikey. So yun nga mga lods, ako maraming salamat sa suporta nyo mga lods sa ating mga chapter review. Wala nga ako mga lods ngayon dito kung wala talaga kayo. So saludo ako sa inyong lahat. Maraming salamat sa suporta. So baligaya nga ng sinabi ko sa inyo mga lods kanina, magpapatuloy pa rin tayo syempre at suportahan nyo na nga mga lods yung Bilibili account natin. Anime Real Quick PH, meron na tayo doon mga lods na 1k follower. At sana suportahan nyo na din talaga mga lods yun kasi feeling ko nga karamihan nang nag-follow sa akin doon, karamihan mga lods from Bilibili. So that means sa YouTube galing konti lang mga lods, yung mga nanggaling sa YouTube na sumuporta sa akin doon. Kaya mga lods, sana kung trip nyo, suportahan nyo ako dun. Mag-upload ako dun mga lods sa mga video natin. Kaya, follow nyo na nga yun mga lods. So, bali yun nga, sobrang wholesome nga ng chapter na ito. Busog ang mga pakiramdam natin sa chapter na ito kasi napaka-solid. Happy ending is true for this chapter mga lods. So, ako nga pala si Anime Real Quick PH channel. Narating natin ang dulo ng Toka Revengers mga lods. At happy ending ang nakita natin dun. Ako nga pala si Anime Real Quick PH channel, Miko Senpai, ang inyong lingkod. Peace out.